Yan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Tinambakan ang Gilas Pilipinas ng Egypt. Kaya ngayon ang focus ng Gilas Pilipinas ay nasa Chinese Taipei na para sa FIBA Asia Cup qualifiers. At ito inaayos na ng SBP ang mga papeles ni QMB, Quentin Meliora Brown, para makakapasok at makapaglaro sa ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas. Yan po yung ating pag-uusapan. Tatalakayin sa video ito matapos po ako maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. At lahat po ng ating shoutout nasa dulong bahagi po ng video ito. Ang taas at ang bigat ng outside shooting ng Egypt ang nagbigay sa kanila ng malaking kalamangan laban sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Binigyan nila ng second straight loss ang ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas, 86-55 nang gumawa pa po sila dyan ng 21-7 runs sa ikalawang quarter ang Egypt upang makakalayo sa mga Pilipino. Pero napanatili ng Gilas Pilipinas ang lapit sa mga Egyptian. Sa unang quarter, si Omar Tariq Orabe, ang 7'2" center ng Egypt, ay tumama po ng dalawang magkakasunod na 3-pointers upang pamunuan ng run sa score na 39-28. At ang ating Gilas Pilipinas naman ay muling pinangunahan at binuhat ni Justin Brownlee matapos po siyang magkarga ng kanyang 18 points. Pero ang masaklap dito, walang ibang Pinoy na manlalaro ang tumapos ng may double digit performance. Dahil dyan, nakamit ng Gilas Pilipinas ang ikalawang sunod na pagkatalo matapos ang kanilang panalo laban sa unang laro laban sa Qatar University Sports Complex. At pagpasok nga po ng ikatlong yugto, nagtulong pa po dyan ito sina Justin Brownlee at Scottie Thompson para sana ibalik ang ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas. Pero dahil nga po sa laki at shooting, hindi nga po umubra mga manlalaro ng ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas para muling ilayo ang mga Egyptian. Ito po sa 47-32. Pinangunahan nga po yan ang kanilang center na si Mustafa Muhammad sa kanyang 10 rebound. Mabigat yung 10 rebound. At bilang patunay dyan, umiscore po sila ng 36 of 18 sa loob po ng paint. At pagdating naman po sa shooting, gumawa ang Egypt ng 11 of 32 mula sa 3-pointers. At again, ang turnover ng Gilas Pilipinas ang nagpahirap sa kanilang laban dahil nagtala po sila ng 7 turnover. Yun na mabigat doon. Kahit doon sa laban natin sa Lebanon, ganon din ang ginawa nitong ating Gilas Pilipinas. Napakaraming turnover pagdating nung pong 4th quarters. Sinamantala po yan ng Egypt. At eto, meron lamang po yung Egypt na 8 turnover sa nasabi pong bakbakan. Nakatuwang naman po ni Justin Brownlee, ang pinakamalapit na nakadouble o malapit ng makadouble digit performance. Etong pong si Carl Tamayo na mayroon pong 9 points, habang ang trio ng Gilas Pilipinas na sina Dwight Ramos, AJ Edu at Scottie Thompson ay mayroon pong taga-6 na puntos. At matapos nga po ang kanilang kabiguan mamayang gabi, babalik na ang ating Gilas Pilipinas sa Manila at magpapahinga ng ilang oras tapos aalis upang papunta naman po sila ng Taiwan para sa gupayan ng Chinese Taipei sa huling bahagi ng FIBA Asia Cup. Yan po ay mangyayari this coming February 20. Ang pakikipagbakbakan po nila sa Chinese Taipei at siyempre ang huli po nilang laban kontra sa New Zealand. Eto't pag-usapan naman po natin itong nalalapit or posibleng pagpasok ni QMB or Quentin Meliora Brown para sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Maraming panawagan na ipasok na agad-agad sa Gilas Pilipinas si QMB or Quentin Meliora Brown. Lalo na nga po ngayon wala itong ating center na si Kai Soto. May magandang balita po dyan. At katunayan, inihayag po yan ng isang source ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na tahimik po sila nagtatrabaho sa mga nakalipas na buwan kung eligible nga bang maglaro bilang local etong si QMB, Quentin Meliora Brown, bilang local player ng ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Pero hindi po katulad ng gusto ng iba na agad-agad pwedeng ipasok sa lineup agad para makasama ng ating pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas. Siyempre, kailangan lahat ng document ay tama at walang sabit. Kasi pagdating po dyan mahigpit. Ito pong FIBA pagdating po sa eligibility rules. Sa ngayon nga po ang 6'10" center na si QMB na naglaro sa USA NCAA Division 1 ay nagsumitira ng kopya ng kanya pong pasaporte na sinasabi nga po ni QMB na ibinigay ito sa kanya
bago pa siya mag 16 years old. At yan nga po ang pangunahing pangangailangan para siya maging ma-aproba ng PIBA. Yan nga po ang kailangan sa mga dual citizenship. Pero yan nga pong naturang document na yan ay kasama ng ilang pampapeles. Kailangan pa rin pong mapatunayan bago pa siya makapaglaro. Ito pong si QMB sa Gilas Pilipinas bilang local naman lalaro. Kasi kung yan ay hindi tamang papeles at siya po ay maituturing na naturalized players. Hawak na po ng SBP ang kopya ng pasaporte, pero again, kailangan po talagang i-double check bago pa ito isubmit sa PIBA. Otherwise, baka magka-problema po sa bandang dulo or magkaroon ng ground for tampering eto pong Gilas Pilipinas at baka masuspindi pa tayo dyan mga shooters. Mahirap po yan, napapasa tayo ng mga illegal na dokumento. Kaya mas maganda, etong ginagawa ng Gilas Pilipinas, talagang iniimbestigahan, hinihimay nila ng gusto bago nila ipasa sa pamunuan ng PIBA. Sabi nga po yan ng source, yan din po ang isinulat ni Snow Padua sa kanya pong column sa spin.ph. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong maging opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, shoutout po kina